3 taon, 1,075 araw ng pananahimik. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Salcedo, akala nila ay kilala nila ako. Para kay Doña Remedios, ako ang manugang na pinulot lang mula sa kawalan ng asawang tila anino na laging nakayuko at sumusunod sa bawat utos. Para kay kasi ako ang segunda mano at tuyot na asawa na madaling palitan ng mas bata, mas maganda at mas mapanlinlang. Akala nila ang aking pasensya ay kahinaan. Akala nila ang aking pagsisilbi ay kawalan ng dangal. Mali sila. Dahil habang pinapanood ko silang itapon ang aking puso sa putikan, tahimik kong binibilang ang bawat sentimong utang nila sa akin. Habang nagpapakasasa sila sa kapangyarihang akala nila, ay kanila hindi nila alam na ako ang hanging nagpapaikot sa kanilang mga eles. Hindi nila alam na ang babaeng itinuring nilang alila ay ang reynang may hawak ng kanilang huling hininga. Ngayon tapos na ang panahon ng pagkukunwari. Sa gabing ito, kasabay ng pagbuhos ng ulan, sisiguraduhin kong lulubog ang inyong imperyo sa sarili ninyong mga kasinungalingan. Ako si Teodora Valderrama at ang paniningil ay magsisimula na. Sa loob ng 3 taon, ang kusinang ito ang naging mundo ko. Sa gitna ng dagundong ng kulog at hagupit ng ulan sa labas ng mansyon, maingat kong inihanda ang paboritong lengua estofada ni Cassie. Suot ang aking luma at kupas na duster, tila ba isa lamang akong anino sa ilalim ng naglalakihang chandelier ng mga Salcedo. Sa bulsa ng aking apron naroon ang isang lihim na dokumento, ang pag-aproba ng Valderrama Global para sa 10 bilyong pisong bailout na magliligtas sa kumpanya ng asawa ko bukas. Isang regalo para sa aming 2 anibersaryo. Kasabay nito, hawak ko rin ang resulta ng aking check-up sa wakas matapos ang 3 taon ng paghihintay. May munting buhay na sa loob ng aking sinapupunan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay binasag ng marahas na pagbukas ng pintuan ng komedor. Pumasok si Cassie, hindi ang asawang mapagmahal na inaasahan ko, kundi isang lalaking may mukhang kasing lamig ng ulan sa labas. Sa tabi niya ay si Veronica Alcantara, nakasuot ng hapit na pulang bestida, at ang aking biyena na si Doña Remedios, na tila isang reynang handang manakmal. Itigil mo na ang pagpapanggap na yan, Teodora. Nakakasuka kang tingnan, bungad ni Cassie habang inihahagis sa ibabaw ng hapag ang isang makapal na sobre. Ang ingay ng pagtama ng papel sa lamesang nara ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Cassie, anong ibig mong sabihin? Anibersaryo natin ngayon. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang bigla akong dinaluhong ni Doña Remedios at isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Naramdaman ko ang hapdi at ang lasa ng dugo sa aking labi. Magnanakaut, sigaw ng matanda. Nawawala ang brilyanteng kwintas na pamana pa ng mga Salcedo. At alam naming ikaw ang kumuha para ipandagdag sa lihim mong pakikipagkita sa ibang lalaki. Don't deny it, Teodora. Nakita ka ng mga tauhan namin. I am pregnant, Thea, top chatpan. Malambing, ngunit nakapangingilabot ang boses ni Veronica habang humahawak sa braso ni Cassie. Cassie and I, we are having a child, a real heir. Hindi tulad mo na tuyot at walang silbi sa pamilyang ito. Cassie chose me because I am a Salcedo at heart, while you are just a mistake he made 3 years ago. Tumingin ako kay Cassie, naghahanap ng kahit katiting na pag-aalinlangan, ngunit ang tanging nakita ko sa kanyang mga mata ay pandidiri. Sign the papers, Thea. Divorce and a total waiver of rights. Iwan mo ang lahat ng alahas at gamit na ibinigay namin sa iyo. You came here as a beggar, you will leave as a beggar. Ngayon din bago ko patawagin ang mga pulis para sa pagnanakaw mo. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng init sa aking puso ay tuluyang naging yelo. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ko pagtulog para ayusin ang kanilang mga utang sa anino, at ang bawat panlalait na tinanggap ko mula sa matandang ito, lahat ay naglaho sa gitna ng kanilang trididura. Tumingin ako sa pagkain sa lamesa na dahan-dahan ng lumalamig gaya ng pag-ibig ko sa lalaking nasa harap ko. Isang dambuhalang katahimikan ang bumalot sa aking isipan. Sa loob ng 3 taon, naging tupa ako. Ngunit ang mga Valderrama ay hindi pinalaki para maging biktima. Ang sakit ay hindi nauwi sa luha. Ito ay naging isang matalas na kalkulasyon. Dahan-dahan akong tumayo ng tuwid. Inayos ko ang aking buhok at tiningnan sila ng walang kahit anong emotion. Ang aking mukha ay tila naging isang pader ng marmol. Kinuha ko ang ballpen sa ibabaw ng mesa at mabilis na nilagdaan ang divorce papers at waiver. Walang panginginig ang aking kamay.
Salamat kasi, malamig kong sabi. Ang boses ko ay hindi na ang paos na tinig ng isang takot na asawa, kundi ang boses ng isang reynang nagbababa ng hatol. Binigyan mo ako ng pinakamagandang regalo para sa anibersaryo natin ng aking kalayaan. Lumapit ako kay Doña Remedios. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata dahil sa aking kalmado. Yumuko ako ng bahagya at kinuha ang kanyang kamay para sa isang formal na pagmamano. Salamat po sa 3 taon, Doña Remedios. Ngunit nagkamali kayo. Ang kwintas na hinahanap ninyo, it's in Veronica's bag. Check it later. And ang beggar na sinasabi nyo, lumingon ako kay Cassie at iniwan ang aking wedding ring sa loob ng kanyang baso ng wine. Ang tunog ng ginto na tumama sa kristal ay tila isang huling hudyat. In exactly 5 minutes, sisingilin ko na ang bawat sentimong utang ninyo sa akin. Simulan nyo nang mag-empake dahil ang mansyong ito ay hindi na sa inyo bukas. Naglakad ako palabas ng komedor habang naririnig ang kanilang mga pangungutya at tawa. Baliw na ang babaeng yan, hiyaw ni Cassie, ngunit hindi ako lumingon. Lumabas ako sa ilalim ng malakas na ulan, hinayaan kong basain nito ang aking duster, hanggang sa marating ko ang itim na Rolls Royce na naghihintay sa labas ng gate. Pagpasok ko sa loob ng sasakyan, iniabot sa akin ng aking assistant ang isang telepono. Execute Protocol 0, utos ko. Freeze all Salcedo assets, cancel the bailout, and call our legal team. I want a hostile takeover of Salcedo Group by dawn. Ipakita niyo sa kanila kung anong mangyayari kapag kinalaban nila ang nag-iisang Valderrama. 1 minuto pa lang ang nakakalipas nang marinig ko ang isang malakas na tunog ng alarm mula sa loob ng mansyon. Sinundan ito ng galit na sigaw ni Cassie mula sa balkonahe habang hawak ang kanyang cellphone. Nalaman na nila. Ang lahat ng kanilang credit cards, bank accounts at pati ang kuryente ng kumpanya nila ay sabay-sabay na namatay. Tumingin ako sa mansyong dahan-dahang lumalayo sa aking paningin. Hinaplos ko ang aking tiyan at bumulong sa hangin. Huwag kang mag-alala, anak. Ang katarungan ay hindi na maghihintay. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, tumunog ang aking personal na tablet. Isang notification mula sa security ng Valderrama Global Unauthorized Access in the private vault. Source Rafaela Valderrama. Napatigil ang aking hininga. Ang pinsan ko, ang tanging taong pinagkatiwalaan ko ng mga ebidensya laban sa pumatay sa tatay ko, ay kasalukuyang ninanakaw ang aking huling baraha. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana ng Rolls Royce ay tila mga palakpak ng pasasalamat sa aking paglaya. Sa loob ng sasakyang ito, balot ng amoy ng mamahaling leather at sariwang lavender unti-unting naglalaho ang katauhan ni Theodora, ang asawang martir. Ang lamig ng aircon ay humahaplos sa aking basang balat, ngunit hindi ako nanginginig. Ang apoy ng determinasyon sa aking dibdib ay sapat na upang panatilihin ang aking init. Ma'am Thea, narito na po ang inyong damit, mahinahong wika ni Sofia, ang aking personal na assistant, habang iniabot sa akin ang isang itim na silk blazer at ang aking mga brilyanteng hikaw. Sa loob ng gumagalaw na sasakyan, hinubad ko ang basang duster, ang uniforme ng aking pagkaalipin sa loob ng 3 taon. Itinapon ko ito sa sahig ng sasakyan na parang isang maruming basahan. Habang isinusuot ko ang aking power suit at inaayos ang aking buhok, tinitigan ko ang aking sarili sa maliit na salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang Thea na takot sa bulyaw ni Doña Remedios. Ito na ang chairman ng Valderrama Global. Sofia, kamusta ang sitwasyon sa mansyon? Tanong ko habang ikinakabit ang aking relo. Nasa state of total panic na po sila, ma'am. Lahat ng accounts ni Cassie Salcedo ay nag-decline na sa gitna ng kanilang selebrasyon. Tumatawag na rin ang kanilang main supplier ng tela at materyales. Sinabihan namin silang i-cancel ang lahat ng deliveries dahil sa financial instability ng Salcedo Group. Ulat ni Sofia na may bahid ng nakatagong ngiti. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ang sining ng digmaan na itinuro sa akin ni Papa. Huwag mong silaban ang bahay. Alisin mo ang hangin sa loob nito hanggang sa sila na mismo ang magmakaawang makahinga. Pagtigil ng sasakyan sa harap ng Valderrama Tower, ang dambuhalang gusali na pagmamay-ari ng aking pamilya, sinalubong ako ng 2 hanay ng mga security personnel at ang buong board of directors. Sabay-sabay silang yumukod nang pumasok ako sa lobby. Ang tunog ng aking high heels sa makinis na marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong palapag
isang ritmong nagsasabing ang tunay na may-ari ay nagbabalik na. Good evening, Madam Chairman. Sabay-sabay nilang bati. Dumiretso ako sa elevator at tumungo sa pinakamataas na palapag ang opisina ng aking yumaong ama. Sa sandaling maupo ako sa kanyang malaking silya, nagawa sa naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad at ang pait ng nakaraan. Hinaplos ko ang lamesa at bumulong, "Papa, narito na ako. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang lahat." Binuksan ko ang aking main computer at tiningnan ang real-time data ng Salcedo Group. Pula ang lahat ng graph. Pabagsak ang kanilang stocks. Sa kabilang screen, binuksan ko ang security feed mula sa mansyon ng mga Salcedo. Nakita ko si Cassie na nanggagalaiti sa galit, sinisipa ang mga gamit sa sala, habang si Veronica ay umiiyak dahil hindi niya magamit ang kanyang credit card para sa kanyang online shopping spree. Gipitin ang lahat ng kanilang creditors. Utos ko sa aking head of finance sa pamamagitan ng intercom. I want every loan they have to be called in by tomorrow morning at siguraduhin nyo na walang bangko sa buong Pilipinas ang magpapahiram sa kanila kahit isang piso. Nabalik lamang ang aking atensyon sa paligid nang tumunog ang aking personal na cellphone, isang unknown number. Pinindot ko ang speakerphone habang nakasandal sa aking silya. Madam Valderrama, ang boses sa kabilang linya ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang mekaniko na gumalaw sa preno ng sasakyan ni Don Teodoro 3 taon na ang nakalilipas. Nahanap na namin siya. Nagtatago siya sa isang maliit na isla sa Cavite. Naramdaman ko ang pagsikip ng aking dibdib. Sino ang nagbayad sa kanya? Iyon ang kailangan mong malaman, Thea. Pero mag-ingat ka. Ang impormasyong ito ay hawak na rin ng pinsan mong si Rafaela at balak niyang gamitin ito upang makipag-deal kay Veronica Alcantara ngayong gabi. Ibinaba ko ang telepono at mabilis na tumayo. Ang lamig ng aircon sa opisina ay tila naging yelo sa aking pakiramdam. Ang aking pinsan, ang tanging pamilyang natitira sa akin, ay handang itapon ang hustisya para sa aking ama kapalit ng kapangyarihan. Sofia, ihanda ang helicopter, malamig kong utos habang kinukuha ang aking itim na trench coat. Pupunta tayo sa Cavite at padalhan mo ng mensahe si Fela, sabihin mo sa kanya ang bawat sentimong ninakaw niya sa vault ay may katapat na taon sa loob ng kulungan. Habang naglalakad ako patungo sa helipad sa rooftop, tiningnan ko ang malawak na tanawin ng Maynila. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga hiyas na nakakalat sa dilim. Ngunit para sa akin, ang bawat ilaw na iyon ay isang paalala na sa mundong ito, ang kapangyarihan ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha. Ang hangin mula sa elis ng helicopter ay nagpapadpad ng aking buhok, ngunit nanatiling nakapako ang aking paningin sa malayo. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa isang bigong kasal. Ito ay tungkol sa dugo. At sisiguraduhin ko na ang bawat patak ng dugo ng aking ama ay may katapat na kabayaran. Ang katahimikan sa loob ng aking penthouse sa Bonifacio Global City ay kasing talim ng isang punyal na handang bumaon sa aking likuran. Nakaupo ako sa tapat ng malawak na bintanang salamin, pinapanood ang pagsayaw ng mga ilaw ng lungsod sa gitna ng ambon, habang sa aking likuran ay naririnig ko ang marahang pagpihit ng pinto. Thea, Diyos mio, salamat at ligtas ka, balitang-balita ang nangyari sa mansyon ng mga Salcedo. Ang boses ni Rafaela ay puno ng huwad na pag-alala, ang uri ng tono na dati ay nagpapagaan sa aking loob, ngunit ngayon ay nagpapangilo sa aking mga ngipin. Hindi ako lumingon. Pinanatili ko ang aking tingin sa refleksyon niya sa salamin. Suot ni Fela ang kanyang mamahaling trench coat, ang kanyang mga mata ay mabilis na lumiligid sa paligid ng silid, hanggang sa huminto ang mga ito sa itim na vault sa sulok ng aking library. Ligtas ako, Fela, huwag kang mag-alala, malamig kong sagot. Sadyang natapos na ang kontrata ko sa pamilyang iyon, ngunit paano mo nalaman na narito ako? Wala akong sinabihan tungkol sa lokasyong ito. Natigilan siya nang bahagya isang mabilis na lamat sa kanyang perpektong maskara. Narinig ko lang sa mga tauhan sa Valderrama Global. Nag-aalala ako, pinsan. Alam mo namang ikaw na lang ang pamilya ko. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Naramdaman ko ang amoy ng kanyang pabango, isang matapang na floral scent na tila lason na sumasakal sa aking hininga. Sa 7 taon, itinuring ko siyang higit pa sa pinsan. Siya ang aking matalik na kaibigan, ang aking tanging mapagsasabihan ng lungkot. Ngunit habang nakayakap siya, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa adrenaline ng isang magnanakaw. Fela, kailangan ko ang tulong mo.
Wika ko habang dahan-dahang kumakawala sa kanyang yakap. Nasa loob ng vault na iyon, ang hard drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban sa mga Salcedo at sa mga Alcantara. Iyon ang huling piraso ng puzzle para mabigyan ng katarungan si Papa. Kailangan ko itong ilipat sa isang safe house sa Cavite bago ito mahanap ni Veronica. Nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata, isang rurok ng kasakiman na hindi na niya naitago. Siyempre, Thea, ako na ang bahala. Ibigay mo sa akin ang code at sisiguraduhin kong hindi ito makakarating sa maling kamay. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa aking dibdib, ang huling patak ng emotion para sa aking kadugo na mabilis na naging yelo. Ang pagtataksil ng isang asawa ay inaasahan, ngunit ang halik ng isang hudas ay may ibang uri ng pait. The code is our grandfather's birthday, bulong ko. Kukuha lang ako ng kape sa kusina, hintayin mo ako rito. Pagpasok ko sa kusina, hindi ako nagtimpla ng kape. Sa halip, binuksan ko ang aking tablet at tiningnan ang live surveillance feed mula sa loob ng library. Pinanood ko kung paano nagmamadaling lumapit si Fela sa vault. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inilalagay ang code. Nang bumukas ang vault, mabilis niyang hinablot ang folder at ang hard drive. Ang hindi niya alam ang folder na iyon ay naglalaman lamang ng mga blankong papel at ang hard drive ay may nakatanim na GPS tracker at isang malware na mag-a-upload ng lahat ng data mula sa device na pagkakabitan nito. Hello, Veronica. Narinig ko ang bulong ni Fela sa kanyang cellphone habang papalabas siya ng silid. Hawak ko na ang leeg ni Thea. Magkita tayo sa tinitirhan mong hotel. Siguraduhin mong handa ang 5% ng shares na ipinangako mo sa akin. Dahan-dahan akong lumabas ng kusina bit-bit. Ang isang baso ng malamig na tubig. Naabutan ko si Fela na nasa tapat na ng pinto pawisan at tila nagmamadali. Thea, may emergency lang sa kumpanya. Babalik ako agad, dadalhin ko na ito sa safe house. Hiyaw niya nang hindi tumitingin sa akin. Mag-iingat ka, Fela, malamig kong sabi. Dahil ang dala mong gamit, iyan ang magtatakda kung saan ka nararapat matulog ngayong gabi. Nang sumara ang pinto ng elevator, binitawan ko ang baso. Ang tunog ng pagkabasag nito sa marmol na sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng aking tunay na laro. Isang dambuhalang katahimikan ang muling bumalot sa penthouse, ngunit sa pagkakataong ito hindi na ako nag-iisa. Lumabas si Sofia mula sa anino ng pasilyo. Ma'am, nakakabit na ang tracker. Papunta siya sa Manila Diamond Hotel Room 808. Nandoon si Veronica Alcantara at si Cassie Salcedo. Goods, tugon ko habang kinukuha ang aking itim na trench coat. Ihanda ang sasakyan at tawagan mo ang National Bureau of Investigation. Sabihin mo sa kanila may nagaganap na bentahan ng nakaw na dokumento at sabwatan sa isang krimen sa loob ng silid na iyon. Habang pababa ako sa lobby, tumunog ang aking phone. Isang text mula kay Cassie. Thea, please, no one. Nagkamali ako. Doña Remedios is having a heart attack dahil frozen ang lahat ng assets. Maawa ka sa amin, let's talk. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Gaslighting hanggang sa huling sandali. Inakala niyang ang awa ay isang kumpas na maaari niyang paikutin para mapasunod ako uli. Pagsakay ko sa Rolls Royce, tinitigan ko ang pulang tuldok sa aking tablet na kumakatawan kay Fela. Papalapit na siya sa kanyang mga kasabwat. Kasi Veronica, Fela, bulong ko sa dilim ng sasakyan. Akala niyo ay nahanap niyo na ang aking kahinaan. Hindi niyo alam ang bawat hakbang niyo ay bahagi na ng aking blueprint para sa inyong pagbagsak. Eksaktong paghinto ng sasakyan sa harap ng hotel, isang panibagong alerto ang lumitaw sa aking screen. Isang video feed mula sa hidden camera sa loob ng room 808. Nakita ko si Veronica na humahalakhak habang hinahaplos ang kanyang tiyan na sa isang iglap ay tinanggal niya. Isang peking baby bump na gawa sa foam. Cassie, honey, once we sell these documents back to Valderrama's enemies, wala na tayong kailangan kay Thea. Wika ni Veronica sa video. Naramdaman ko ang rurok ng aking pagkasuklam. Ang lahat ay isang dambuhalang kasinungalingan. Maging ang buhay na akala ko ay sinisira ko ay hindi pala totoo. Sofia, tawag ko habang dahan-dahang lumalabas ng sasakyan. Huwag muna nating papasukin ang NBI. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag ako mismo ang pumasok sa silid na iyon. Ang tunog ng aking heels sa lobby ng hotel ay tila isang babala ng paparating na unos. Ang Reyna ay hindi na maghihintay ng bukas. Ang paghuhukom ay magaganap ngayon.
Ang gintong plaka sa pinto ng room 808 ay tila isang mapang-uyam na mata na nakatitig sa akin. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ni Sofia sa aking tabi habang hawak niya ang master keycard na nakuha namin mula sa management ng hotel. Ngunit ako, ang aking puso ay tumitibok ng may regular na ritmo, malamig, kalkulado at walang bahid ng takot. "Ma'am, sigurado po ba kayo?" bulong ni Sofia. Hindi ko siya sinagot. Kinuha ko ang card, pinihit ang lock at dahan-dahang itinulak ang pinto. Walang ingay, walang pasubali. Ang bumungad sa akin ay isang eksenang sadyang idinisenyo para durugin ang isang mahinang babae. Nakaupo si Cassie sa sofa, nakapatong ang kamay sa hita ni Veronica. Si Fela naman ay abalang binubuksan ng hard drive na ninakaw niya habang ang folder ng mga blankong papel ay nakakalat sa lamesa. "This is it, Cassie, kapag nakuha natin ang mga codes ni Thea tayo na ang magdidikta sa Valderrama Global," masayang wika ni Fela. "And finally, we can get rid of that dry, boring woman," dagdag ni Veronica habang humahalakhak. I can't wait to see her face kapag nalaman niyang wala na siyang kumpanyang babalikan. Beautiful dream, malamig kong putol sa kanilang usapan. Sabay-sabay silang napalingon. Ang kulay sa mukha ni Cassie ay tila hinigop ng vacuum. Si Fela ay nabitawan ng hard drive sa sahig habang si Veronica ay mabilis na hinila ang kanyang bestida upang itago ang kanyang tiyan. Ang tiyan na kanina lang ay alam kong gawa sa foam. "Thea, how did you get here?" Nautal na tanong ni Cassie. Mabilis siyang tumayo, sinusubukang ayusin ang kanyang sarili. "It's not what it looks like. Fela and we were just trying to secure your documents from hackers." "Stop it, Cassie. Nakakasuka ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo," wika ko habang dahan-dahang lumalapit sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang ng aking heels ay tila tunog ng isang hatol na kamatayan. "You're not securing my documents. You're holding a hard drive na naglalaman ng isang virus na kasalukuyan nang nag-u-upload ng lahat ng inyong private messages at bank records sa server ng NBI. "What?" sigaw ni Fela habang mabilis na hinahablot ang drive mula sa sahig. Tumingin ako kay Veronica, na ngayon ay pilit na nagpapanggap na nasasaktan ng tiyan. "And you, Veronica? How's the baby?" O baka dapat kong itanong, "How's the pillow?" "Thea, anong pinagsasabi mo? My baby is a Salcedo. Huwag mong idamay ang anak ko sa galit mo." Acting ni Veronica habang humahawak sa kanyang tiyan na tila nabubulag sa sakit. Hindi ako nag-atubili. Lumapit ako sa kanya ng mabilis. Bago pa man makaharang si Cassie, hinablot ko ang laylayan ng kanyang bestida at hinila ang foam na nakasilid sa loob ng kanyang girdle. Ang piraso ng asul na foam ay bumagsak sa sahig, tumalbog-talbog pa sa harap nilang tatlo. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. "Isang foam ang ipinalit mo sa akin, kasi." Tumawa ako, isang maikli at matalim na tawa. 7 taon mong sinabing tuyot ako na wala akong silbi dahil hindi ako makabuo ng tagapagmana. But look at your mistress. She's more hollow than your promises. "Thea, let's talk about this. I still love you, sweetheart." Nalito lang ako. Muling gaslighting ni Cassie habang pilit na lumalapit sa akin ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. "Hindi natin kailangang gawin itong iskandalo. Isipin mo ang kumpanya, isipin mo ang pangalan natin." Itinaas ko ang aking kamay upang pigilan siya. "The company is fine, kasi, pero ang pangalan mo, simula bukas ang pangalang Salcedo ay magiging katumbas na lamang ng bankrupt at fraud. My lawyers have already filed for annulment based on psychological incapacity and fraud. At ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin, I've already foreclosed your mansion. May 3 oras na lang kayo para kunin ang mga basura nyo." "You wouldn't," sigaw ni Doña Remedios mula sa pinto. Kanina pa pala siya nakikinig, ang kanyang mukha ay maputla at nanginginig sa galit. "Pinatuloy ka namin sa bahay na yon. Utang mo sa amin ang lahat. Utang ko sa inyo ang pagkawala ng tatay ko." Malamig kong sagot habang tinititigan ng matanda. "Don't think I don't know about the brake failure, Remedios. At tungkol sa pagpapatuloy sa akin, I paid for that house 3 times over with the interest from the loans I secretly gave your failing business. Technically, you were my tenants for 3 years. Naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa likuran ko. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling gray suit, may hawak na isang itim na folder. Don Ignacio Serrano. Ang lalaking sinasabi sa akin ng aking impormante na may hawak ng huling alas. "Madam Valderrama," wika ni Ignacio, ang boses ay puno ng autoridad.
Ang NBI ay nasa lobby na. Ngunit bago sila pumasok may kailangan kang makita. Isang transaksyon sa pagitan ni Cassie Salcedo at ng tatay ni Veronica, si Don Agustin Alcantara. Iniabot niya ang folder sa akin. Sa loob nito ay ang orihinal na dokumento ng paglilipat ng pondo mula sa Salcedo Group patungo sa isang offshore account sa gabi kung kailan namatay ang aking ama. Ang pirma sa ilalim ay hindi kay Remedios, hindi rin kay Cassie. Ito ay ang pirma ni Fela. Lumingon ako sa aking pinsan. Ang kanyang mukha ay tila isang bangkay. Fela, Thea I had no choice, ginigipit ako ni Don Agustin. Iyak ni Fela habang lumuluhod sa aking paanan. Hindi ko siya pinansin. Inayos ko ang aking blazer at tumingin kay Cassie sa huling pagkakataon. The game is over, Cassie. Magsama-sama kayo sa seldang inilaan ko para sa inyo. Lalabas na sana ako nang biglang tumunog ang aking tablet. Isang emergency alert mula sa security ng Valderrama Tower. Ang storage facility kung saan nakalagay ang mga orihinal na ebidensya ng tatay ko ay kasalukuyang nagliliyab. The evidence is burning, Thea, halakak ni Cassie. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging asong nagmamakaawa tungo sa isang demonyong may balak. Akala mo ba ay ikaw lang ang may plano? My future father-in-law, Don Agustin, will never let you win. Naramdaman ko ang pagsikip ng aking dibdib. Ang lahat ng aking pinaghirapan ng hustisya para kay Papa ay kasalukuyang nagiging abo sa malayo. Ang bawat siklab ng apoy na nakikita ko sa screen ng aking tablet ay tila isang mapang-uyam na sayaw ng mga demonyo. Pinapanood ko ang paglamon ng pulang apoy sa storage facility ng Valderrama Tower, ang lugar kung saan iniimbak ang mga huling bakas ng alaala at hustisya para sa aking ama. Sa loob ng silid sa hotel ang halakhak ni Cassie ay tila isang lason na pilit bumubutas sa aking pandinig. Ano ngayon, Thea? Your precious evidence is turning into ash. Pagmamayabang ni Cassie ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng ligaya na tanging ang mga taong nawawalan na ng katinuan ang nakadarama. Don Agustin is a man of action. Hindi siya tulad mo na puro numero lang ang alam. Sa gabing ito wala ng Teodoro Valderrama na magmumulto sa amin. Hindi ako kumilos. Hindi ako sumigaw. Nanatili akong nakatayo ng tuwid ang aking mga mata ay nakapako sa screen hanggang sa tuluyan itong maging itim dahil sa pagkawasak ng mga camera sa tower. Dahan-dahan kong ibinaba ang tablet sa lamesa at hinarap si Cassie. Ang aking mukha ay kasing lamig ng kamatayan. Akala mo ba ay napanalo mo ang digmaang ito sa pamamagitan ng isang posporo kasi? Ang boses ko ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang kumpas ng talim sa hangin. Ang abo ay hindi nakakapagsalita, totoo yan. Pero ang katahimikan ang pinakamalakas na ebidensya ng inyong takot. Takot, bakit kami matatakot sa isang babaeng wala ng alas pa? Singhal ni Veronica habang inaayos ang kanyang buhok, pilit na ibinabalik ang kanyang mapangaping postura kahit wala na ang kanyang peking tiyan. Dahil ang sinunog ninyo, wika ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanila, ay ang mga decoy folders na sadyang inilagay ko roon para sa mga taong gaya ninyo. Inasahan ko na ang hakbang na ito ni Don Agustin. The real digital footprints of the money laundering and the murder files, they are currently being decentralized into 12 different offshore servers, na tanging ang aking biometric signature lamang ang makakapag-stop. Ang mukha ni Cassie ay biglang nagbago mula sa tagumpay patungo sa isang dambuhalang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa siya makasagot ang pinto ng hotel suite, ay muling bumukas ng malakas. Pumasok ang isang matandang babae na may dalang kakaibang autoridad, si Doña Salvacion Salcedo. Ang kapatid ni Remedios at ang tanging Salcedo na may sapat na tapang na kumontra sa kasakiman ng kanyang sariling dugo. Ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa marmol na sahig ay tila isang babala ng paparating na paghuhukom. Salvacion, anong ginagawa mo rito? Ang gulat na tanong ni Remedios, ang kanyang boses ay bakas ng matinding kaba. Narito ako para ayusin ang dumi na ginawa ninyo, Remedios. Malamig na wika ni Salvacion. Tiningnan niya si Cassie nang may matinding pagkasuklam. Casimiro, ikaw ang pinakamalaking kahihiyan sa pamilyang ito. Hindi lang pagtataksil sa asawa ang ginawa mo. Nakipagtulungan ka sa pumatay sa biyenan mo para lang sa ambisyon. Lumapit si Salvacion sa akin at humawak sa aking balikat. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon.
Teya Hija, patawarin mo ako. Alam ko ang tungkol sa sasakyan ng tatay mo. Nakita ko si Don Agustin na may kausap na mekaniko sa garahe ni na Remedios bago ang aksidente. Natakot akong magsalita noon dahil sa banta nila sa akin. Pero sapat na ang 3 taon na pananahimik. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang lason sa loob ng mansyong ito ay mas malala pa kaysa sa inaasahan ko. Hindi lang basta pinabayaan. Sadyang pinlano ang lahat sa loob mismo ng bakuran ng mga Salcedo. Tita Salvacion, ang katotohanan ay hindi humihingi ng tawad. Humihingi ito ng kabayaran. Sagot ko habang tinititigan si Remedios na ngayon ay napaluhod na sa sofa dahil sa panghihina. "You're lying, wala kang patunay," sigaw ni Veronica. Ngunit mabilis siyang pinatahimik ng isang malamig na tingin mula kay Don Ignacio Serrano na kanina pa nakamasid sa anino. "Actually, meron tayong patunay, ma." Singit ni Ignacio habang inilalabas ang kanyang cellphone. Nakalimutan niyo yata na ang bawat sasakyan ng mga Salcedo ay may nakatagong dashboard camera na direktang nakalink sa cloud ng kumpanya. Inutusan ni Cassie ang tech team na i-delete ang files, pero bago niya nagawa yon, na-retrieve na namin ang video ni Don Agustin habang pinuputol ang brake line ng sasakyan ni Don Teodoro. Isang dambuhalang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Cassie na tila isang hayop na nakakulong sa bitag. Inilapit ko ang aking mukha kay Cassie, sapat na upang maamoy ko ang takot na namumuo sa kanyang pawis. 7 taon kong binuo ang Valderrama Global para lang sa isang layunin, Cassie. Ang protektahan ang mga taong gaya ng tatay ko mula sa mga halimaw na gaya ninyo. At sa gabing ito, ang apoy na sinindihan nyo ay magsisilbing sulo na magtuturo sa inyo patungo sa kulungan. Kinuha ko ang aking cellphone at may pinindot na command. Execute Phase 2. Release the public statement. Sabay-sabay na tumunog ang mga cellphone ng bawat taong nasa loob ng silid. Ang mga balita sa telebisyon at social media ay mabilis na kumalat ang pagbagsak ng Salcedo Group at ang pagkakasangkot ng pamilya sa isang malalang krimen. "Magsama-sama kayo sa impyernong binuo nyo," ang huli kong sabi bago ako tumalikod. Ngunit sa aking paglalakad palabas, naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking tiyan. Isang pamilyar na hapdi na nagpatigil sa aking bawat hakbang. Napahawak ako sa pader, ang aking paningin ay dahan-dahang nagdidilim habang nararamdaman ko ang init ng dugo na dahan-dahang umaagos sa aking binti. "Teya!" ang huling narinig kong sigaw ni Ignacio bago ang lahat ay maging itim. Ang buhay sa loob ko, ang aking tadhana, ay tila nanganib sa gitna ng aking rurok ng tagumpay. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na haplos ng puting kumot ang sumalubong sa aking ulirat. Sa bawat pag-ikot ng aking paningin, unti-unting nabubuo ang imahe ng kisame ng isang pribadong silid sa ospital. Naramdaman ko ang matalim na kirot sa aking puson, isang babala mula sa buhay na pilit kumakapit sa loob ng aking sinapupunan. Ngunit sa halip na luha, ang unang lumabas sa aking mga labi ay isang tanong na puno ng lohika. "Ang bata, kumusta ang anak ko?" Ang paus kong tinig ay bumasag sa katahimikan ng silid. "Ligtas ang bata, Teya, ngunit kailangan mong magpahinga. Muntik ka ng makunan dahil sa sobrang stress," sagot ni Don Ignacio, habang dahan-dahang lumalapit sa aking gilid. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng emosyon, maliban sa higpit ng pagkakahawak niya sa kanyang itim na baston. Ngunit bago pa man ako makasagot, bumukas ang pinto ng silid ng walang pasubali. Pumasok si Cassie, suot ang kanyang lukot-lukot na suit, kasunod si Veronica na tila isang pusang nawalan ng kuko. Ang kanilang mga mata ay hindi nakatuon sa aking kalusugan, kundi sa tablet na nakapatong sa aking side table. "Teya, itigil mo na itong kalokohan mo," ang bulyaw ni Cassie, habang pilit na lumalapit sa aking kama. "Dahil sa ginawa mong pag-freeze ng accounts, nagkakagulo na ang mga empleyado. Doña Remedios is in the hospital too because of high blood pressure. Is this what you want?" Ang pumatay ng mga tao para lang sa paghihiganti. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Bahagya kong iniangat ang aking katawan, tinitiis ang hapdi ng bawat galaw. Tinitigan ko si Cassie nang diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay tila 2 hungkag na butas na lamang. "Paghihiganti." Ulit ko, ang boses ko ay kasing talim ng isang scalpel. "Hindi ito paghihiganti, Cassie.
Ito ay simpleng liquidation ng isang bad investment. At ang pamilya mo, kayo ang pinakamalaking lugi sa buhay ko. You're heartless, sigaw ni Veronica habang humahakbang palapit. Nasa panganib ang buhay ng baby ko dahil sa stress na idinudulot mo sa amin. Dahan-dahan kong kinuha ang tablet at may pinindot na folder. Ang screen ay nagpakita ng isang ultrasound report mula sa sarili kong ospital, ang Valderrama Medical Center. Ang baby mo, Veronica. Tumawa ako isang maikli at mapait na tawa. Tingnan nating mabuti ang records mo. Ayon sa data ng St. Jude Clinic kung saan ka nagpa-check-up noong nakaraang buwan, ang tanging laman ng tiyan mo ay isang serye ng hormone injections para magmukhang buntis. You were never pregnant, Veronica. You just needed a Salcedo heir para makuha ang tiwala ni Remedios at ang shares ng kumpanya. Mabilis na nawala ang kulay sa mukha ni Veronica. Ang kanyang panginginig ay hindi na dahil sa galit kundi dahil sa rurok ng takot na mabunyag ang kanyang pinakamalaking kasinungalingan. Hindi totoo yan, edited ang report na yan, ang nauutal niyang depensa, ngunit alam kong maging si Cassie ay nagsisimula ng magduda. And you kasit baling ko sa asawa ko. 7 taon mong sinabi na ako ang may problema. 7 taon mong ipinamukha sa akin na wala akong silbi dahil hindi kita mabigyan ng anak. Pero heto ako ngayon dugo ang nakahiga dahil sa totoong batang dinadala ko. Habang ang babaeng pinili mo ay pinaglalaruan lang ang utak mo gamit ang isang pirasong foam. Naramdaman ko ang mabilis na paghinga ni Cassie. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang marahas na hakbang, mabilis na humarang si Don Ignacio sa pagitan namin. Tapos na ang oras niyo rito, Mr. Salcedo. Malamig na wika ni Ignacio. The security is on their way at baka gusto mong malaman, ang board of directors ng Salcedo Group ay kasalukuyan nang bumubuo ng isang emergency resolution upang tanggalin ka bilang CEO dahil sa moral turpitude at financial fraud. Thea, please, wag mong gawin ito. Ang desperadong bulong ni Cassie. Ang kanyang boses ay biglang naging mapagkumbaba, isang huling tangka ng gaslighting na hindi natatalab sa akin. Mag-uumpisa tayo uli. Para sa bata. Ang tanging uumpisahan mo bukas, Cassie, ay ang paghahanap ng murang abogado. Ang huli kong sabi bago ko pinihit ang aking mukha palayo sa kanya. Nang marinig ko ang marahas na pagkaladkad ng security sa kanila, palabas ng silid isang malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan. Ang katahimikan ay muling bumalik ngunit may kasama na itong bigat ng isang bagong panganib. Thea, tawag ni Ignacio habang iniabot ang aking cellphone. Nakuha na ng team ko ang huling piraso ng ebidensya mula sa office ni Don Agustin. Ngunit may isang bagay kang kailangang makita. Tungkol ito kay Fela. Binuksan ko ang isang video file. Ang lumabas ay hindi ang pakikipagsabuatan ni Fela kay Veronica. Ito ay isang video ng aking pinsan nakatali sa isang madilim na bodega, habang si Don Agustin ay may hawak na baril sa kanyang ulo. The evidence is not just burnt bulong ni Ignacio. It is being used as a ransom. Don Agustin wants you to sign over the Valderrama Global back to them. O papatayin niya ang huling pamilyang natitira sa iyo. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang bawat laro ng talino ay nauuwi na sa isang madugong labanan. Tumingin ako sa bintana ng ospital kung saan ang ulan ay tila walang balak tumigil. Ang digmaan ay kasisimula pa lamang at sa pagkakataong ito ang taya ay hindi na lamang pera kundi ang buhay ng mga taong mahal ko. Ang bawat patak ng gamot mula sa IV drip ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ni Fela. Nakasandal ako sa malamig na headboard ng aking hospital bed habang ang screen ng aking cellphone ay paulit-ulit na ipinapakita ang mukha ng aking pinsan, duguan nakatali, at humihingi ng tulong sa gitna ng isang madilim na bodega. Ang matalas na kaisipan ko na dati ay puro numero at graph lamang ang laman, ay puno ngayon ng yelo. Hindi ako umiyak. Sa pamilya Valderrama ang luha ay itinuturing na pag-amin ng pagkatalo at wala akong balak isuko ang aking dangal sa isang mamamatay taong gaya ni Don Agustin Alcantara. Thea, hindi mo kailangang gawin ito, mahinahong wika ni Don Ignacio habang nakatayo sa tabi ng bintana. The NBI is already tracking the signal. Bibigyan ka lang nila ng huwad na dokumento para pirmahan. Alam ko, Ignacio. Tugon ko, ang boses ko ay kasing patag ng isang linyang walang buhay. Agustin thinks he can use my family to buy my empire.
He thinks that because I'm pregnant, I've become soft. He's about to find out how wrong he is. Eksaktong 10:00 ng gabi nang tumunog ang aking personal na linya. Isang video call mula sa isang encrypted source. Lumabas ang mukha ni Don Agustin, ang kanyang mapuputing buhok, at suot na mamahaling barong ay hindi sapat upang itago ang baho ng kanyang pagkatao. Sa likuran niya, nakita ko si Cassie na tila isang asong nakabuntot sa kanyang bagong amo. Madam Valderrama, I hope you're feeling better, pahagpay. Mapang-uyam na bungad ni Agustin. Iniharap niya ang camera kay Fela na ngayon ay halos hindi na maidilat ang mga mata. Sign the transfer of ownership of Valderrama Global to the Alcantara-Salcedo merger. Ngayon din, ipadala mo ang digital signature o sisiguraduhin kong ang pinsan mo ang magbabayad para sa bawat sentimong kinuha mo sa pamilya Salcedo. Teya, huwag, please. Mahinang iyak ni Fela bago siya marahas na sinampal ni Veronica na biglang lumitaw sa screen. Naramdaman ko ang mabilis na pagsipa ng aking anak sa loob ng aking sinapupunan, isang paalala na may buhay na nakasalalay sa bawat desisyon ko. Tumingin ako ng diretso sa camera, ang aking mga mata ay walang bakas ng takot, tanging isang nakapangingilabot na katahimikan. Agustin, you're a dinosaur in a world of algorithms. Panimula ko, isang tipid ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. You want the company? Fine, it's yours. Sofia, execute the transfer. Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa mga mata ni Cassie at Veronica. Sa loob ng ilang segundo nakatanggap sila ng kumpirmasyon sa kanilang mga tablet. Ang Valderrama Global, ang kumpanyang binuo ng aking ama, ay formal nang nailipat sa kanila. Ngayon bitawan mo na ang pinsan ko, malamig kong utos. Hindi pa tayo tapos, Thea, halahak ni Agustin. The physical evidence, ang ledger, at ang records ng money laundering na itinago ng tatay mo, nasaan? I want the original copies. I want to see them burn. Nasa lumang warehouse ng mga Valderrama sa Bulacan. Sagot ko. Doon niyo rin pinatay ang tatay ko, hindi ba? It's poetic, really. Go there. Ang mga files ay nasa loob ng isang itim na vault sa ilalim ng sahig ng opisina ni Papa. Pinatayan ko sila ng tawag. Agad akong bumangon mula sa kama, kahit na nararamdaman ko pa ang panghihina ng aking tuhod. Hinablot ko ang aking trench coat at tinanggal ang IV sa aking kamay nang walang kaba. Thea, saan ka pupunta? You're not cleared to leave, pigil ni Sofia. To the funeral, sagot ko habang isinusuot ang aking sapatos. Hindi ang akin kundi ang kanila. Pagdating namin sa warehouse sa Bulacan, makalipas ang 1 oras, ang ulan ay tila nakikiramay sa dilim ng gabi. Mula sa malayo nakita ko ang 3 sasakyan ng mga Salcedo at Alcantara. Pumasok ako sa loob, kasunod si Ignacio at ang kanyang mga tauhan na nakatago sa anino. Ang amoy ng luma at basang kahoy ay sumalubong sa akin. Doon sa gitna ng malawak na bodega, nakatayo si Cassie, hawak ang isang sulo ng apoy. Sa paanan niya ay ang itim na vault na punong-puno ng mga papel, mga dokumentong sadyang inilagay ko roon bilang pain. Ito na ang dulo ng iyong kapangyarihan, Thea. Sigaw ni Cassie habang inihuhulog ang apoy sa loob ng vault. Pinanood ko ang paglamon ng pulang apoy sa mga dokumento. Ang bawat pahina na nagiging abo ay tila mga huling bakas ng aking nakaraan. Nakita ko ang rurok ng tagumpay sa mukha ni Doña Remedios. Nakakarating lang kasama si Veronica na tila isang reynang nakamit ang corona. Wala na ang alas mo, wala na ang ebidensya, hiyaw ni Veronica habang humahalakhak. Ngunit hindi ako kumilos. Nanatili akong nakatayo, ang ulan sa aking buhok ay dahan-dahang tumutulo sa aking mukha. Isang malakas at tuyong tawa ang kumawala sa aking bibig, isang tunog na nagpatigil sa kanilang pagsasaya. You really are fools. Wika ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ang sinunog nyo ay ang mga orihinal na dokumento ng Salcedo Group loans na sadyang kinuha ko sa opisina ni Remedios. You just burned your own defense files. At ang transfer ng ownership na pinirmahan ko kanina sa ospital, kinuha ko ang aking tablet at pinihit ang screen sa kanila. Ang graph ay nagpapakita ng isang dambuhalang 0. The moment you access those files, a logic bomb was triggered. Valderrama Global is not a company you can just take. It is a digital fortress. Lahat ng assets na akala nyo ay sa inyo na ay automatikong na-donate sa National Treasury ng Pilipinas bilang kabayaran sa inyong unpaid taxes at money laundering penalties. You didn't steal my company, Cassie. You just volunteered to pay my debts to the country. Nawala ang kulay sa mukha ni Agustin.
Sinubukan niyang bunutin ang kanyang baril, ngunit bago pa man niya ito maitaas ang buong bodega, ay napuno ng nakasisilaw na puting liwanag. Ang tunog ng mga sirena ng pulis at ng NBE ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula sa itaas ng bodega bumaba si Fela, inaalalayan ng mga tauhan ni Ignacio. Ligtas siya, ang lahat ay bahagi ng aking counter-trap. Checkmate, bulong ko habang nakatingin kay Cassie, na ngayon ay napaluhod sa putikan dahil sa matinding hiya at gulat. Lalapit na sana ang mga opisyal upang pusasan sila nang biglang may narinig kaming isang malakas na tunog ng pagkasa ng baril mula sa anino sa likuran ko. Hindi ito si Agustin, hindi ito si Cassie. Isang pamilyar na boses ang narinig ko, isang boses na akala ko ay kakampi ko hanggang sa huli. Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti, Thea. You should have just let me have the company peacefully. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko si Don Ignacio Serrano. Ang baril niya ay nakatutok ng diretso sa aking tiyan. Ang kanyang malamig na mga mata ay nagpakita ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang pagtataksil ni Cassie. Ang malamig na dulo ng baril ni Don Ignacio ay nakadiin sa aking sentido, ngunit mas malamig ang dugong nananalaytay sa aking mga ugat. Sa gitna ng dagundong ng kulog at ang amoy ng abo mula sa sinunog na vault, tinitigan ko ang lalaking inakala kong aking huling sandigan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagkalinga ay tila isang maskara na dahan-dahang natutunaw upang ipakita ang isang halimaw na mas nakakatakot kaysa sa mga Salcedo. Sayang, Thea, you have your father's eyes full of integrity but blinded by trust. Bulong ni Ignacio, ang kanyang boses ay parang kaskas ng tuyong dahon. Akala mo ba ay ginagawa ko ito para sa hustisya? I waited 3 years for the Salcedos to weaken your empire so I could swoop in. I don't need the Alcantras, and I certainly don't need a pregnant widow holding the keys to the Valderrama fortune. Hindi ako kumurap. Hindi ko hinayaang makita niya ang panginginig ng aking kalamnan. Sa halip marahan kong hinaplos ang aking tiyan, isang tahimik na panunumpa sa aking tadhana na hindi ko hahayaang maging ulila ang aking anak sa gabing ito. Integrity is not a blindness, Ignacio. It is a mirror. Malamig kong tugon, ang boses ko ay matatag at walang bahid ng takot. Tinitingnan ko ang sarili ko at nakikita ko ang isang Valderrama. Tinitingnan kita at nakikita ko ang isang linta na nabubuhay sa anino ng aming pangalan. Akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa ugnayan mo sa mekaniko sa Cavite? Natigilan si Ignacio. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya, isang lamat sa kanyang perpektong control. You were the silent partner, Ignacio, patuloy ko, habang dahan-dahan kong inilalabas ang isang maliit na device mula sa aking bulsa. Si Don Agustin ang nag-utos na putulin ang preno, pero ikaw ang nagbayad para sa katahimikan ng lahat. You didn't save me in the hospital because you cared. You saved me because you needed my biometrics to unlock the offshore gold reserves of my father. Enough talking, Tie. Sigaw ni Ignacio, muling dinaluhong ng galit. Sign the manual override code on this tablet o sisiguraduhin kong dito ka rin malilibing sa tabi ng alaala ng tatay mo. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang ngiting punong-puno ng katarungan. Ignacio, look at the NBI agents behind you. Sa tingin mo ba ay nandito sila para arestuhin lang si Cassie? Bago pa man siya makalingon, isang malakas na tunog ng pagtama ng metal sa semento ang narinig namin. Ang mga tauhan ni Ignacio na kanina ay nakapaligid sa akin ay isa-isang napatumba ng mga sniper na sadyang inihanda ko bago pa man ako lumabas ng ospital. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ng autoridad ay muling nagliwanag na tila mga mata ng hustisya na naghihintay sa dilim. The recording of your confession is already live, Ignacio, tuwika ko habang dahan-dahang itinatabig ang kanyang baril gamit ang aking kamay. Hindi lang ang mga Salcedo ang bumagsak sa gabing ito. You are the final piece of the audit. Naramdaman ko ang marahas na paghila ng mga pulis kay Ignacio. Ang kanyang mga pagmumura ay nalunod sa ingay ng ulan. Napasandal ako sa pader ng bodega, hinihingal habang pinapanood ang huling pagbagsak ng mga vultures na sumipsip sa buhay ng pamilya ko. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang pagpapala sa ibabaw ng Valderrama Tower. Ang boardroom ay puno ng mga shareholders, investors, at ang mga mamamahayag na naghihintay sa pinakamalaking balita ng taon. Sa gitna ng mahabang lamesa, nakaupo si Doña Remedios, si Cassie at si Veronica. Lahat ay nakaposa, suot ang kanilang mga kulay kahel na damit ng bilanggo, dinala rito sa ilalim ng mahigpit na seguridad para sa huling pagtutuos.
Pumasok ako sa boardroom na suot ang aking pinakamagarang puting sutla na suit. Ang bawat hakbang ng aking heels ay tila tunog ng isang gavel na nagbababa ng hatol. Wala nang Thea na takot. Wala nang Thea na nagpapanggap na mahirap. Ladies and gentlemen, panimula ko ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid nang may rurok ng autoridad. The Salcedo Group is no longer an entity. Simula sa oras na ito, lahat ng assets ng pamilya Salcedo at Alcantara ay formal nang kinuha ng Valderrama Global bilang danyo sa 3 taon ng pagnanakaw at sa pagpaslang kay Don Teodoro Valderrama. You can't do this, that's our legacy. Sigaw ni Remedios, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Your legacy is built on blood and foam, Remedios. Sagot ko habang inihaharap ang tablet sa buong board. I am releasing the 4K video of the arson, the fake pregnancy confession, and the bank trail of the money laundering. At para sa iyo, Cassie. Lumingon ako sa lalaking dati kong tinawag na asawa. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding hiya, hindi makatingin sa bawat taong naroon. You didn't marry a poor girl, Cassie. You married the woman who owned your breath from the very beginning. And today, I am taking it back. Mabilis na kumalat ang mga bulungan sa silid. Ang rurok ng satisfaction ay naramdaman ko nang pirmahan ng board secretary ang dokumento ng dissolution ng kanilang pamilya sa kumpanya. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, biglang bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok si Fela hingal na hingal at may hawak na isang itim na sobre. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kaba. Thea, may kailangan kang malaman ang records ni Don Ignacio. May isa pang pangalan na nakatago sa payroll ng hitman. Nanginginig na wika ni Fela. Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking pakiramdam. Ang huling sulyap ko kay Cassie ay nagpakita ng isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiti ng isang taong may huling barahang itinatago. The audit is not over, Thea, bulong ni Cassie, na tanging ako lang ang nakarinig. Ang pumatay sa tatay mo, hindi lang si Ignacio. Look at the name of the beneficiary ng life insurance ni Papa. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre at ang pangalang nakasulat sa loob ay tila isang saksak sa aking puso na mas masakit pa sa anumang pagtataksil na naranasan ko. Ang pangalang nakasulat sa itim na dokumento ay tila isang uod na dahan-dahang gumagapang sa aking balat. Salvacion Salcedo. Ang babaeng nagpakita ng kabutihan sa akin sa gitna ng unos ang tanging Salcedo, na akala ko ay may puso, ay siya palang utak sa huling yugto ng pagkawala ng aking ama. Naramdaman ko ang mabilis na pag-init ng aking mga mata, ngunit bago pa man pumatak ang luha, mabilis ko itong pinigil. Ang isang Valderrama ay hindi umiiyak sa harap ng mga buwaya. Surprise, Thea, halakak ni Cassie, habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Ang kanyang tinig ay puno ng malademonyong tuwa. Akala mo ba ay totoo ang tulong niya? Tita Salvacion is the ultimate auditor of souls. Ginamit ka lang niya para linisin ang kumpanya para sa kanya. She didn't just know about the breaks. She was the one who suggested it to Don Agustin. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin kay Doña Salvacion na nakatayo malapit sa bintana. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng awa ay biglang naging kasing tigas ng bato. Ang kanyang hawak na baston ay hindi na tungkod ng isang matanda, kundi isang simbolo ng nakatagong kapangyarihan. Hija, business is business, ma. Malamig na wika ni Salvacion habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila tunog ng isang kabaong na isinasara. Ang tatay mo ay masyadong idealista. Ayaw niyang tanggapin ang komisyon na inialok ko sa kanya. Kung pumayag lang siya, buhay pa sana siya ngayon at magkasama kayong nagpapatakbo ng Valderrama Global. Iniligtas niyo ako sa ospital para lang makuha ang aking biometrics. Ang aking boses ay pumitlag sa gitna ng katahimikan ng boardroom. Ginamit niyo ang pagmamahal ko sa tatay ko para pag-awayin ang mga Salcedo at Alcantara hanggang sa kayo na lang ang matira sa taas. And it worked perfectly. Gumiti ang matanda, isang ngiting tila lason na binalot sa asukal. Now give me the master override code. Ang kumpanya ay nasa ilalim na ng gobyerno dahil sa logic bomb mo kanina. Ibalik mo sa akin ang access at hahayaan kitang mabuhay para palakihin ang anak mo. Naramdaman ko ang mabilis na pagsipa ng aking anak sa loob ng aking sinapupunan. Isang paalala ng aking tadhana, isang hudyat ng aking huling hakbang. Alam niyo po, Tita Salvacion, panimula ko habang dahan-dahang tumatayo ng tuwid.
May isang bagay na hindi na ituro sa inyo ng inyong kasakiman. Ang isang auditor ay hindi lang nagbibilang ng kasalukuyang pera. Nagbibilang din kami ng mga riles na maaaring hantungan ng aming mga desisyon. Kinuha ko ang aking cellphone at pinihit ang screen sa kanya. Hindi ang override code ang lumabas. Ito ay isang live video mula sa Central Bank of the Philippines. The logic bomb was never about donating the money, Tita Wika ko ang aking boses ay puno ng rurok ng tagumpay. Iyon ay isang pine lamang para lumabas ang tunay na beneficiary ng offshore accounts. At nang gamitin nyo ang inyong secret key kaninang umaga habang tinutulungan nyo ako, formal nyo nang kinumpirma ang inyong ugnayan sa Hitman Payroll. Nawala ang kulay sa mukha ni Salvacion. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na humawak sa gilid ng lamesa. Hindi lang ang mga Salcedo ang bumagsak sa gabing ito. Patuloy ko habang lumalapit sa kanya sapat na upang maamoy ko ang takot na nagmumula sa kanyang mamahaling pabango. The NBI didn't just arrest Cassie. They were waiting for the digital handshake na tanging kayo lang ang makakagawa. You didn't use me, Tita. I used you as the final signature sa aking audit report. Biglang bumukas ang pintuan ng boardroom. Pumasok ang isang pangkat ng mga Special Action Force. Kasunod si Fela na ngayon ay maayos na ang kalagayan. Ang bawat hakbang nila ay tila isang hatol na kamatayan para sa huling kontrabida ng aking buhay. Salvacion Salcedo, you are under arrest for the murder of Teodoro Valderrama and multiple counts of money laundering, anunsyo ng hepe ng pulisya. Pinanood ko ang paglalagay ng posa sa mga kamay ni Salvacion. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang dignidad habang hinihila siya palabas kasunod, ang nanggagalaiting si Remedios at ang umiiyak na si Veronica. Ang buong pamilya Salcedo at Alcantara ay isa-isang nilinis mula sa gusaling itinayo ng aking ama. Naiwan ako sa gitna ng boardroom hinihingal habang ang sikat ng araw ay tumatama sa aking mukha. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong kasamang bigat. Ang bawat sentimo ng sakit ay nabayaran na. Ang bawat patak ng dugo ay nabigyan na ng katarungan. Taya't sigaw ni Fela habang tumatakbo patungo sa akin. Naramdaman ko ang biglang paninigas ng aking katawan. Ang matalim na hapdi sa aking puson ay muling bumalik mas matindi, mas dambuhala. Napahawak ako sa aking tiyan habang nararamdaman ko ang pagbuhos ng tubig sa aking mga binti. Fela, ang bata, bulong ko. Ang aking paningin ay dahan-dahang nagdidilim, ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ang digmaan ay tapos na. Ang tanging natitira na lamang ay ang pagsilang ng aking bagong mundo. Tumawag kayo ng ambulansya ngayon din. Ang huling narinig kong hiyaw ni Sofia bago ako tuluyang lamunin ng isang maputing liwanag. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang huling beses kong marinig ang tunog ng pagsara ng rehas sa likuran ni Cassie, Doña Remedios at Doña Salvacion. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aking opisina sa pinakamataas na palapag ng Valderrama Tower, pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kalangitan ay nababalot ng kulay kahel at lila isang tanawin na tila isang dambuhalang painting ng kapayapaan. Ang hangin na humahaplos sa aking mukha ay hindi na nagdadala ng amoy ng lason at kasinungalingan, kundi ng kalayaan at bagong pag-asa. Sa loob ng 3 taon, ang aking buhay ay hindi na umiikot sa paghihigante. Ang bawat numero sa aking mga spreadsheet ay hindi na mga bala kundi mga binhi ng pagkakataon. Ang Valderrama Foundation ay nakapagpatayo na ng 12 shelter sa buong bansa para sa mga kababaihang biktima ng bawhan kinte at domestic abuse. Pinapanood ko ang mga balita tungkol sa kanilang mga babaeng dati ay nakayuko, ngunit ngayon ay may mga ngiti na sa labi habang natututong maging malaya at may sariling dangal. Iyon ang aking tunay na kayamanan. Nabalitaan ko ang tungkol sa mga Salcedo mula sa aking huling ulat ng investigasyon. Ang hiya o matinding kahihiyan na idinulot ng kanilang pagbagsak ay mas malala pa sa sentensya ng korte. Si Cassie ay nananatili sa loob ng pambansang bilangguan. Ang kanyang dating makisig na anyo ay napalitan ng isang lalaking puno ng pagsisisi at takot. Si Doña Remedios naman ay nananatili sa isang maliit na apartment sa probinsya. Umaasa lamang sa pensyong ibinibigay ng gobyerno habang ang kanyang isipan ay unti-unti nang nilalamon ng limot. Si Salvacion ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong ng walang piyansa. Ang bawat isa sa kanila ay nagbayad hindi lang sa pera,
kundi sa kanilang pangalan. Hindi ko na naramdaman ang saya sa kanilang pagbagsak. Ang naramdaman ko ay isang malalim na katahimikan. Ang pagpapatawad ay hindi ko ibinigay sa kanila dahil nararapat sila rito. Ibinigay ko ito sa aking sarili upang hindi na ako muling maging bilanggo ng kanilang mga kasalanan. Ang hustisya ay natapos na at ang katarungan ay naibigay na sa aking ama. Naramdaman ko ang marahang pagbukas ng pinto ng aking opisina. Isang matatag na hakbang ang lumapit sa akin sinundan ng isang masayang tawa ng isang bata. Pumasok si Tadhana Teodoro Valderrama, ang aking anak, na ngayon ay 3 taong gulang na. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang bitbit ang isang drawing ng isang malaking gusali at isang reyna. "Mama, look, I drew your castle, Wahobos." Masayang wika ng aking anak habang yumayakap sa aking binti. Hinaplos ko ang kanyang buhok at dahan-dahan siyang inuupo sa aking kandungan. Siya ang aking tadhana, ang patunay na mula sa abo ng pagkawasak, may sumisibol na bagong buhay na mas matatag at mas maningning. Lumapit si Fela sa aming tabi, ang aking pinsan, na ngayon ay aking katuwang na sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ang aming relasyon ay hindi na binuo sa lihim, kundi sa katapatan at pagtutulungan. "Teya, handa na ang lahat para sa anibersaryo ng foundation," mahinahong wika ni Fela. "Ang mga babaeng tinulungan natin, sila ang naghihintay sa iyo." Humarap ako sa kanila at sinalubong ang kanilang mga ngiti. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na katarungan. Hindi ito nanggaling sa posas o sa kulungan, kundi sa pagkakataong maging boses para sa mga walang boses. Natutunan ko na ang buhay ay hindi isang laro ng kung sino ang may pinakamaraming pera o kapangyarihan. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumingin sa salamin nang walang bahid ng kahihiyan. Ang aral na nais kong iwan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay ito: huwag ninyong hayaang ang inyong halaga ay idikta ng ibang tao. Ang inyong kakayahang magsakripisyo ay hindi kahinaan, ngunit huwag itong gawing dahilan para kayo ay yurakan. Magmula sa abo ng inyong sakit, may kakayahan kayong bumuo ng sarili ninyong imperyo. Hindi ako binuo ng aking apelyido. Hindi ako binuo ng lalaking pinakasalan ko. Binuo ako ng bawat pagkakamali na aking itinama, ng bawat luha na aking pinatuyo, at ng bawat tagumpay na aking pinaghirapan. Ako si Teodoro Valderrama, isang anak, isang ina, at ang reyna ng aking sariling tadhana. Ang aking mga numero ay maayos na, ang aking mga utang ay bayad na, at sa wakas, ang aking puso ay malaya na.